So in terms of preparation, we are confident, but in the sense that we're still preparing for whatever eventuality would happen on Monday. Handa nang magbantay sa halalan ang iba't ibang grupo ng election watchdogs oras na magsimula ng bumoto ang mga botante sa darating na Lunes. Ayon sa The Legal Network for Truthful Elections o LENTE, targeted ang kanilang systematic monitoring kung saan magde-deploy sila ng mga magbabantay na volunteers sa 60 probinsya sa Pilipinas. Bukod dito, nag-assign rin ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ng humigit kumulang 350,000 volunteers bagamat hindi nito maaabot ang lahat ng presinto sa buong bansa. Tutuwa rin kami na meron ding mga dagdag ng mga volunteers ang ating mga kasama sa mga election monitoring groups. Pero I would say po, Chairman, na mga 90% covered po namin. Dagdag pa ni Dr. Serrano, mas pinaigting nila ang kalidad at pamamahala sa kanilang mga training para bigyan ng mas malalim na kaalaman ang kanilang mga volunteer ukol sa pagbabantay sa mangyayaring botohan. Kasabay ng gagawing pagbabantay ng mga election observer, inaasahan rin ng mga ito na mas kaunti ang maitatalang aberya at dayaan sa darating na halalan. Ngayon, lahat ng personnel ng COMELEC have been trained. Sila mismo alam nila. So pag may dayaan dyan, malalaman din nila. Okay? Because they were involved in the whole process. Kontento rin ang mga ito sa mga ginawang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa midterm elections, lalo na at simula pa lamang ng mga unang yugto ng preparasyon ay nakikipagtulungan na ang COMELEC sa iba't ibang stakeholders. Sakali namang magkaroon ng technical problems, kumpiyansa ang mga grupo na magiging mabilis ang mga pagtugon dito. Mas marami na ngayon yung ratio as compared doon sa nakaraang eleksyon. So kaya doon din sa aspeto na yon, mas mabilis na rin yung mga pagresponde kung magkaroon man ng mga maliliit na mga technical issues sa loob ng mga presinto. Samantala, suportado rin ng pamahalaan ang ginagawang mga inisyatiba ng election watchdogs para sa hinahangad na malinis at tapat na halalan. Sa kanilang mahigpit na pagbabantay, matitiyak na ang bawat boto ay mabibilang ng tama at ang bawat boses ng mamamayan ay maririnig. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.